Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. The Billionaire's Contract Wife. Pinakasalan niya ito para mabayaran ang ospital ng kanyang lolo. Pinakasalan naman siya nito para makuha ang kumpanya. Hindi alam ni Andrea kung saan kukuha ng pera para pambayad sa bill ng ospital ng kanyang lolo. Mabuti na lang dumating sa buhay niya ang bilyonaryong si Zach. Sinagot ito ang kanyang problema pero kapalit noon, kailangan niya maging peking asawa nito. Gustong makuha ni Zach ang kumpanya. Ngunit ang problema, kailangan muna niyang magpakasal. Nakilala niya si Andrea, ang babaeng sagot sa kanyang problema. Magkatotoo kaya ang kanilang relasyon na nagsimula sa isang pagpapanggap? Malamig ang ihip ng hangin sa loob ng pribadong opisina ni Zach sa pinakatuktok ng Velas Tower. Sa kabila ng karangyaan ng silid, mas nangingibabaw ang bigat ng atmosfera sa pagitan ng dalawang taong magkaharap sa malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Sa isang panig nakaupo si Zacarias Zach Velez, ang bilyonaryong tagapagmana sa pagiging cold, kalkulado at walang sasantuhin pagdating sa negosyo. Sa kabilang panig naman ay si Andrea, isang simpleng babaeng may pambihirang ganda na nababalot ng labis na hinhin, ngunit may mga matang nagpapahayag ng kakaibang tatag. Nasa harap mo ang prenuptial agreement, Andrea. Lahat ng kondisyon malinaw. Malamig at formal ang boses ni Zach habang tinutulak ang mga papeles. Babayaran ko lahat ng bill sa ospital ng lolo mo kasama ng operasyon at post-medical care niya. Ang kapalit, ibibigay mo sa akin ang pirma mo sa marriage contract. Kailangan ko magpakasal sa loob ng buwang ito para formal na isalin sa akin ni lolo ang pamamahala ng buong kumpanya. Tinignan ni Andrea ang pluma na nasa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot kay Zach, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kanyang gagawin. Ang kanyang lolo na lang ang natatatanging pamilyang meron siya. At nasa kritikal na kondisyon to sa ospital. Wala na nga siyang ibang matatakbuhan. Huminga na malalim si Andrea. Upang pakalmahin ang sarili, inayos niya ang kanyang pagkakaupo, tuwid ang likod, formal at may angking banyaga sa karaniwang mga babaeng naghahabol sa yaman ni Zach. Tandaan mo, negosyo to, Andrea. Huwag kang mag-e-eksperimento na umasta na parang tunay na asawa kapag tayo lang dalawa. Pagpapanggap lamang lahat ng ito sa harap ng publiko. Dagdag pa ni Zach na tila ba tinitiyak na hindi hihigit sa pera ang aasahan ng dalaga. Dahan-dahang tinaas ni Andrea ang kanyang tingin. Sa halip maiyak o magmakaawa, sinulubong niyang mapanuring mga mata ng bilyonaryo. Bagamat malumanay at bahinhin ang kanyang tinig, bakas doon ang isang mataas na dignidad na di kayang tapatan ng kahit anong halaga ng salapi. Nauunawaan ko ang mga kondisyon mo, Zach. Simula ni Andrea, diretso ang tingin. Pipirmahan ko to para sa buhay ng lolo ko at ibibigay ko sa iyong tulong na kailangan mo para sa kumpanya mo. Pero gusto ko rin malaman mo ang isang bagay. Natigilan si Zach. Hindi niya inaasahan na may lakas ng loob tong magsalita ng ganon katatag sa harap niya. Ang pinirmahan ko ay kasunduan ng kasal, hindi ang aking pagkatao o ang aking dangal. Patuloy ni Andrea. Marahan ngunit may diin ang bawat salita. Tinulungan mo ko sa pananalapi at tinulungan kita sa iyong ambisyon. Pantay tayo sa kasunduang ito kaya't asahan mo mananatili ang respeto natin sa isa't isa bilang mga tao, sa loob man o sa labas ng mansyon mo. Napatitig si Zach kay Andrea. Sa unang pagkakataon, may tinatago palang palaban na puso sa likod ng malaanghel at mahinhin nitong mukha. Ang kanyang natural na ganda na walang bahid ng makapal na makeup ay lalong nagningning dahil sa kanyang paninindigan. May dila ka pala? Tibid at seryosong sagot ni Zach, bagaman sa loob-loob niya ay unti-unti nang natatapos. Napupukaw ang kanyang interes. Mabuti kung ganon. Mas pabor sa akin na hindi ka madaling maiyak sa mga haharapin nating pagsubok sa pamilyang ito. Kinuha ni Andrea ang pluma at marahang sinulat ang kanyang pirma sa ibaba ng kontrata. Nang matapos, tumayo siya ng may grasya at tumango kay Zach. Salamat sa tulong sa lolo ko, Zach. Magkikita tayo sa araw ng kasal. Iniwan ni Andrea si Zach na nakatitig sa pintong pinagsarhan nito.
Sa sandaling yon, alam ng bilyonaryo na ang pinasok niyang kasunduan di magiging kasing simple ng mga ordinaryong transaksyon niya sa negosyo. Matapos sa isang mabilis, pribado at malamig na seremonya ng kasal na dinaluhan lamang ng ilang saksi, formal lang pumasok si Andrea sa mundo ni Zack. Nihatid siya ng marang kotse sa tila palasyong mansyon ng mga Velez na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision. Malawak, maganda, ngunit napakatahimik ng bahay. Walang init, parang ang may-ari nito. Pumasok si Zack sa malaking sala habang tinatanggal ang kanyang mamahaling suit jacket. Lumingon siya kay Andrea na tahimik nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang simpleng bagahe na naglalaman ng kanyang mga lumang damit. Kahit pagod sa buong araw at nakasuot lamang ng isang simpleng bagahe na naglalaman ng kanyang mga lumang damit. Isang simpleng puting bestido, di pa rin nababawasan ang natural na ganda ni Andrea. Ang kanyang mahinhin na tindig ay tila ba nagbibigay liwanag sa madilim na interior ng mansyon. Lumapit si Zack, naglapag na isang pirasong papel sa ibabaw ng glass table. Yan ang mga patakaran dito sa bahay. Seryosong saan ni Zack, malamig ang mga mata. May sarili kang silid sa ikalawang palapag. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Huwag kang papasok sa study room ko nang walang pahintulot at higit sa lahat, ayokong nakikialam ka sa mga schedule ko o nagtatanong kung saan ako pupunta. Kapag may mga okasyon lang ng pamilya o media tayo, aacting bilang mag-asawa. Tinignan ni Andrea ang listahan. Hindi lamang simpleng patakaran ang naroroon, kundi mga utos na tila ba tinuturing siyang isang empleyado o katulong na walang karapatang gumalaw ng malaya. Bahagyang humigpit ang hawak ni Andrea sa kanyang bagahe, ngunit pinanatili niyang kalmadong kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, naglakad patungo sa mesa, hinarap ang bilyonaryo ng may tuwid na likod. Zack, malumanay ang kanyang boses, ngunit may talas na agad nakakuha ng atensyon ng lalaki. Naiintindihan ko na hiwalay ang ating mga pribadong buhay at wala akong balak pakialaman ng mga schedule mo dahil alam kong abala ka sa negosyo. Binaba niya ang kanyang bagahe at direktang tinignan si Zack sa mga mata. Pero ang mga patakarang to tila para sa isang bilanggo o katulong na binayaran mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung gusto mong magpanggap tayo na maayos sa harap ng media at ng pamilya mo, kailangan mo rin akong tratuhin ng may dignidad sa loob ng bahay na ito. Napakunot noo si Zack, tila hindi sanay na may kumukwestiyon sa kanyang mga desisyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako binili, Zack. Tinulungan mo ako sa ospital ng lolo ko at tinutulungan din kita para makuha ang kumpanya mo. Isang transaksyon to na pareho tayong may makukuha. Matatag na sagot ni Andrea, walang bakas ng takot. Kaya sa loob ng mansyong to, mamumuhay ako bilang asawa mo sa papel, hindi bilang isang taong kailangan mong diktahan sa bawat galaw ko. Kung gusto mong maging kapanipaniwala ang pagpapanggap natin sa labas, matuto tayong magrespetuhan dito sa loob. Natahimik ang buong sala. Sanay ni si Zack na mga babaeng sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon, isang mahinhin, napakaganda at simpleng babae ay may prinsipyo na di kayang tapatan ng kahit anong yaman. Sa halip na magalit, may kakaibang kistap ng paghanga ang dumaan sa mga mata ni Zack. Bagaman mabilis na itong itinago sa likod ng kanyang seryosong mukha. May punto ka, tipid na sagot ni Zack, habang di maialis ang tingin sa mukha ni Andrea na lalong nagiging kaakit-akit dahil sa kanyang katapangan. Sige, kung yan ang gusto mo, igagalang kong espasyo mo. Ang silid mo ay ang unang pinto sa kanan sa itaas. Papahanda ko na sa mga katulong. Salamat, sagot ni Andrea. Bahagya siyang yumuko bilang pagpapakita ng magandang asal bago binuhat ang kanyang bagahe upang umakyat. Habang paakyat si Andrea sa hagdanan, nanatili ang tingin ni Zack sa kanyang likod. Napahawak ang bilyonaryo sa kanyang baba. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang kanyang peking asawa ay hindi lamang basta isang palamuti. Si Andrea ay isang natatanging babae na hindi niya kayang basta-basta baliwalain. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Zack, ngunit pinakatatakutan ng kanyang mga kalaban sa negosyo, ang opisyal na pagpapakilala kay Andrea sa pamilya Velez. Ginanap ang marangyang hapunan sa lumang mansyon ng pamilya kung saan nagtitipon ng mga board member at matataas na opisyal ng kumpanya, kabilang ang makapangyarihang lolo ni Zack, si Don Alejandro Velez. Bago bumaba ng sasakyan, ramdam ni Zack ang labig ng mga kamay ni Andrea. Lumingon siya rito at napahinto.
Ngayong gabi, suot ni Andrea ang isang simpleng beige silk dress na hapit sa kanyang balingkinitang katawan, habang kanyang buhok maayos na nakapusod. Walang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang maputing balat, mainhen na ayos at natural na ganda ay sapat na para agawin ang pansin ng sinuman. Huwag kang kabahan, mahinahong saan ni Zack. Isang pambihirang tono mula sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Andrea at ipinasok ang kanilang mga daliri. Nandito ako. Huwag mo lang silang papansinin kung may sasabihin man silang di maganda. Hindi ako kinakabahan para sa sarili ko, Zack. Kinakabahan ako para sa'yo dahil ayokong maging dahilan ng pagkabigo mo. Malumanay ngunit matatag na sagot ni Andrea. Sinalubong niya ng tingin ng lalaki at sa sandaling yon, naramdaman ni Zack ang isang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Pagpasok sa malawak na dining hall, agad na natuon ang pansin ng lahat sa kanila. Ang mga bulungan tila naging pukyutan. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo ang seryosong si Don Alejandro habang sa gilid nito ay ang tiyahin ni Zack na si Senyora Victoria na kilala sa pagiging mapangmata. So, siya pala ang sinuswerte mong pinakasalan, Zacarias? Pambungad na pandinig ni Victoria habang tinitingnan si Andrea mula ulo hanggang paa. Balita ko, galing siya sa isang simpleng pamilya. Sabihin mo nga sa amin, Iha, anong universidad ang tinapos mo? At anong negosyo ng mga magulang mo ang maaari mong maiambag sa pamilyang ito? Natahimik ang buong hapag. Malinaw na pambabastos ang tanong nito upang ipahiya si Andrea sa harap ng chairman. Bahagyang humigpit ang panga ni Zack at takmang magsasalita na upang ipagtanggol ang asawa. Ngunit marahang hinawakan ni Andrea ang kanyang braso sa ilalim ng mesa. Pinigilan siya. Tumingin si Andrea kay Victoria. Walang bakas ng galit o pagkapahiya sa kanyang mukha. Sa halip, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sumagot siya sa pinakamahinhin, ngunit pinakaprofesional na paraan. Magandang gabi po, Senyora Victoria, simula ni Andrea. Ang boses ay malinaw at kalmado. Nagtapos po ako ng Business Administration sa isang pampublikong pamantasan sa pamamagitan ng scholarship. Ang mga magulang ko po pumanaw na at ang lolo ko po ay isang simpleng magsasaka noon. Bahagyang ngumisi si Victoria, akalang nanalo na siya, ngunit nagpatuloy si Andrea. Alam ko pong walang material na yaman ng aking pamilya na maihahambing sa nakalululang darating ng mga Velez. Ngunit pinalaki po ako ng aking lolo ng may marinis na pangalan at prinsipyo. Naniniwala po ako na ang isang matatag na kumpanya ay hindi lang binuo ng kapital, kundi ng mga taong may integridad at dedikasyon sa trabaho. Mga katangiang taglay ko na handa akong ibahagi upang suportahan si Zack sa kanyang mga plano. Natahimik ang tiyahin ni Zack. Ang mga board member na naroroon ay palihim na nagpalitan ng paghanga. Di nagtaas ng boses si Andrea, hindi nagmaldita, ngunit ang bawat salita niya ay tila ba sampal ng katotohanan na nagpabagsak sa kayabangan ng matanda. Isang malakas sa tawa ang bumasag sa katahimikan. Galing to kay Don Alejandro. Mahusay, anin ng matanda habang nakatitig ng may lubos na paghanga kay Andrea. May utak at may paninindigan. Hindi ka nagkamali ng pinili, Zack. Ang kailangan ng pamilyang to hindi isa pang babaeng puro yaman lang alam, kundi isang asawa na may sapat na tapang para umalalay sa isang Velez. Tumingin si Don Alejandro kay Zack. Ihanda mo ang mga papeles para sa formal na pagsasali ng pamamahala ng kumpanya sa iyo sa Lunes. Habang nagpapatuloy ang hapunan, di na maalis ni Zack ang kanyang tingin kay Andrea. Ang kanyang asawa ay tila isang mamahaling hiyas. Mahinhin, tila marupok tingnan, ngunit may taglay na tibay na di kayang tapatan ng kahit anong bagyo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Zack na isang matinding takot. Ang takot na baka sa huli, totohanan na siyang mahulog sa babaeng to. Matapos sa matagumpay na hapunan kasama ang pamilyang Velez, naging usap-usapan sa high society ang misteryosong asawa ng bilyonaryong si Zack. Ngunit di lahat natuwa sa balita. Ang tagumpay na ito ay nagdala ng isang bagong banta sa buhay pagpapanggap ni na Andrea at Zack. Isang hapon, habang abala si Zack sa opisina, nagpapahinga si Andrea sa malawak na sala ng mansyon habang nagbabasa ng libro. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng agaw pansin ng itsura.
matangkad, maputi, nakasuot ng designer clothes at may suot na mamahaling sunglasses. Siya si Chloe, isang sikat na modelo at ex-girlfriend ni Zach na kadarating lamang mula sa ibang probinsya. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ng boyfriend ko? Maangas sa tanong ni Chloe habang naglalakad palapit. Ang tunog ng kanyang high heels ay umaalingaw-ngaw sa sahig. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Binaba niyang libro at tinarap ang babae ng may likas na hinhin at kalmadong mukha. Magandang hapon. Ako si Andrea, ang asawa ni Zach, at ito ang aming tahanan. Isang mapait at nakatitinging tawa ang pinakawala ni Chloe. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tiningnan si Andrea mula ulo hanggang paa nang may matinding panghahamak. Asawa, wag mo nga akong patawanin. Isang hamak na babaeng galing sa hirap, paano ka napunta rito? Alam ko ang mga tulad mo, Andrea. Pera lang ang habol mo kay Zach. Kala mo ba papatulan ka ng isang Veles kung di dahil sa awa? Masasakit at direktang insulto ang binitiwan ni Chloe. Na tila ba sinusubukan niyang paiyakin at pasukuin ang simpleng babaeng nasa harap niya. Ngunit hindi natinag si Andrea. Di nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagtaas ng boses at mas lalong di siya nagpakita ng kahinaan. Sa halip, tumayo siya ng may tuwid na tindig. Ang kanyang maringal at mahinhin na aura ay mas nangibabaw kaysa sa nagngangalit na si Chloe. Nandito ako dahil ako ang legal na asawa ni Zach. Malumanay, ngunit may talas sa sagot ni Andrea. Diretsong tingin sa mata ng modelo. Kung may issue ka sa estado ko o sa kung paano ko naging asawa niya, sa asawa ko ikaw magreklamo, Chloe. Huwag sa loob ng pamamahay ko dahil bilang may-ari ng bahay na to, hindi ko tungkulin pakinggan ang mga hinaing ng isang nakaraan na. Anong sinabi mo? Nanginginig sa galit si Chloe. Di niya akalaing ganito kapalaba na isang babaeng mukhang mahinhin at tahimik. Akma niyang itutulak si Andrea nang bigla may malalim at galit na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Anong ginagawa mo rito, Chloe? Napatigil ang lahat. Naroon si Zach. Kakarating lang mula sa trabaho at madilim ang mukha nito habang naglalakad patungo sa kanila. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap mula sa pinto. Zach, babe! Agad na nagbago ang mukha ni Chloe. Nagkunwaring biktima at lumapit kay Zach upang umawak sa braso nito. Ang babaeng to, pinapalayas niya ako, inunsulto niya ako. Bitawan mo ako. Malamig na utos ni Zach, sabay bawi ng kanyang braso. Di man lang niya tiningnan si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Andrea na nananatiling kalmado ngunit may mataas na dignidad na nakatayo sa kanyang pwesto. Zach, gulat na saad ni Chloe. Umalis ka na, Chloe, at huwag na huwag mo nang aapakan ang bahay na to kung ayaw mong sirain kong karera mo. Banta ni Zach, walang kaibuturan ang lamig ng boses. Ang babaeng iniinsulto mo, si Andrea Veles, ang asawa ko. At oras bastusin mo siya akong makakalaban mo. Walang nagawa si Chloe kundi makmaktol at lumabas ng mansyon na may matinding kahihiyan. Nang dinala sila sa katahimikan, lumapit si Zach kay Andrea. Tiningnan niya ang mukha ng asawa upang suriin kung nasaktan ito. May kung anong kakaibang init sa dibdib ni Zach nang marinig niya kung paano ipagtanggol ni Andrea ang kanilang tahanan at ang sarili nito kanina. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zach, bahagyang may pag-aalala. Ayos lang ako, Zach. Salamat. Sagot ni Andrea sabay bigay na isang banayad ng ngiti. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko hahayaan na may umapi sa akin dahil alam ko, dala ko rin ang pangalan mo. Napatitig si Zach sa angkin nitong kagandahan. Sa likod ng hinhin at ganda ni Andrea may isang reyna na unti-unting nagpapasuko ng kanyang seryoso at malamig na puso. At sa unang pagkakataon nakaramdam si Zach na isang matinding selos sa isiping paano kung may ibang lalaking makatuklas sa natatanging hiyas na hawak niya ngayon. Matapos ang sunod-sunod na pagsubok sa pamilya Veles at ang pagharap kay Chloe, mas naging abala si Zach sa kumpanya. Upang tuluyan mapatunayan sa board of directors na karapat-dapat siya sa posisyon. Gabi-gabi siyang nagpupuyat, lumalagari sa mga pulong at halos kalimutan ng kumain sa tamang oras. Isang gabi lampas 12:00 ng gabi ngunit di pa rin nakakauwi si Zach. Nag-aalala si Andrea kaya't nanatili siyang gising sa sala, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Zach na may loy-loy na mga balikat. Maluwag ang kanyang korbata, gulong buhok at namumutla ang mga labi. Zach, ayos ka lang ba? Dinalohan siya agad ni Andrea. Malumanay ang boses ngunit wakas din ang labis na pag-aalala. I'm fine, pagod lang.
Paos na sagot ni Zack, ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa hagdan, nawalan siya ng balanse. Mabuti na lang mabilis siyang nasalon ni Andrea. Nang madikit ang balat ni Andrea sa leeg ni Zack, napasinghap siya. Napakainit mo, Zack. May mataas kang lagnat. Sa kabila ng panghihina, sinubukan pa rin ni Zack na mag-astang matatag. Kaya ko, isang tubig lang to, mawawala rin? Huwag ka nang matigas ang ulo. Seryoso ngunit mahinhin na utos ni Andrea. Sa pagkakataong to, hindi niya hinayaan na manaig ang pagiging arogante ng bilyonaryo. Inakay niya to ng dahan-dahan patungo sa sarili nitong kwarto, ang silid na ngayon lang niya naapakan mula nang magpakasal sila. Nang maihiga si Zack, agad na kumilos si Andrea. Hinubad niya ang sapatos ng lalaki at nilawagan ang botones ng polo nito para mas makahinga to ng maluwag. Bumaba siya sa kusina upang maghanda ng malamig na tubig, tuwalya at nagluto ng mainit na soup. Buong gabi walang pagod binantayan ni Andrea si Zack. Paulit-ulit pinanasan ang kanyang loo at ang mga braso nito upang pababain ang lagnat. Sa kanyang lagnat, narinig ni Andrea ang mahinang daing ni Zack tungkol sa bigat ng trabaho at ang takot itong mabigo sa paningin ng kanyang lolo. Naunawaan ni Andrea ang bigat na dinadala nito. Sa kabila ng pagiging mayaman, si Zack ay isang tao ring napapagod at nangangailangan ng kalinga. Marahang hinawakan ni Andrea ang kamay ni Zack habang natutulog ito. Nandito lang ako, Zack. Hindi ka nag-iisa? Bulong niya bago tuluyang nakatulog sa gilid ng kama habang nakapatong ang kanyang ulo sa gilid ng una ni Zack. Lang madaling araw, unti-unting nagkamalay si Zack. Gumaan ang kanyang pakiramdam at bumaba na ang kanyang lagnat. Nang subukan niyang ikilos ang kanyang kamay, naramdaman niya may humawak doon. Lumingon siya at nakita si Andrea na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito payapa, ang ilang hibla ng buhok nakatabing sa pisngi nito. Sa ilalim ng bintana kung saan sumisilip ang unang liwanag ng umaga, mukhang isang anghel si Andrea sa paningin ni Zack. Napatingin si Zack sa palangganan ng tubig at sa mangkok ng sabaw sa tabi ng mesa. Doon niya napagtanto na magdamag siyang inalagaan ng babaeng pinakasalan niya lang sa papel. Walang sino man sa mga naging kasintahan niya noon ang nag-alaga sa kanya ng ganito katapat nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahan itinaas ni Zack ang kanyang libreng kamay. Marahang nilagay sa isang hibla ng buhok sa likod ng tenga ni Andrea upang mas makita ang maganda nitong mukha. Isang malambot at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Ang kanyang malamig at matigas na puso, tuluyan ang natutunaw sa natural na kabaitan at hinhin ng kanyang asawa. Dahil sa maingat na pag-aalaga ni Andrea, mabilis na kabawi ng lakas si Zack at natulong na rin ng maayos na imaheng pinakita nila bilang mag-asawa, formal lang nilagdaan ni Don Alejandro ang mga papeles. Si Zacarias Velez na ang opisyal na Chief Executive Officer at Chairman ng Velez Group of Companies upang ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay na ito. Isang barangyang victory gala ang inorganisa sa ballroom na isang sikat na 5 belyang hotel. Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at sikat na media. Sa loob ng holding room, nakatitig si Zack sa salamin habang inaayos ang kanyang black tuxedo. Ngunit ang kanyang isip lumilipad. Naghihintay siya kay Andrea na kasalukuyang inaayusan sa kabilang silid. Nang bumukas ang pinto, tila huminto ang mundo ni Zack. Niluwan nito si Andrea. Suot na isang simpleng emerald green silk gown na may banay na bagsak. Yakap ang kanyang balingkinitang bewang, ngunit nananatiling desente. Ang kanyang buhok nakaistilong nakataas na naglantad sa kanyang mahabang leeg at maputing balat. Walang makapal na kolorete, tanging ang natural niyang ganda. Mainhin ng ngiti at maringal na tindig. Zack, ayos lang bang suot ko? Baka masyadong simple? Mahinang tanong ni Andrea. Bahagyang nahihiya sa titig ng lalaki. Lumapit si Zack sa kanya, parang nahihipnotismo. Simple? Andrea, mukha kang reyna. Napakaganda mo. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Andrea sa tapat na papuri ng asawa. Nilahad ni Zack ang kanyang braso. Handa ka na ba, Mrs. Velez? Tumango si Andrea at marahang siningit ang kanyang kamay. Handa na, Mr. Velez. Nang magbuka sa malaking pinto ng ballroom at i-anunsyo ang kanilang pangalan, sabay nagliwanag ang mga flash ng kamera. Ang buong silid napalingon sa bagong mag-asawa. Ang akala ng marami matatabunan si Andrea ng marangyang okasyon, ngunit ang kanyang taglay na hinhin at grasya sa bawat hakbang ang siyang kumuha sa atensyon ng lahat.
Sa gitna ng selebrasyon, lumapit ang ilang malaking kliyente ni Zack, kasama ng ilang mayamang binata na di maalis ang tingin kay Andrea. Mr. Velez, binabati ka namin sa iyong tagumpay. Wika na isang batang bilyonaryo mula sa ibang kumpanya, ngunit ang mga mata ay nakatitig kay Andrea. At mas binabati ka namin dahil meron kang napakaganda at kakit-akit na asawa. Sana'y mabigyan mo ko ng pagkakataon na makasayaw si Mrs. Velez mamaya. Naramdaman ni Andrea ang biglaang pagpiga ng kamay ni Zack sa kanyang bewang. Tumingin siya sa asawa at nakita madilim at seryosong mukha nito. Ang panga ni Zack ay nakatigas at ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Salamat sa pagbati. Malamig at may diing sagot ni Zack habang mas lalo niyang nilapit si Andrea sa kanyang katawan. Tila ba nagmamarka ng kanyang pag-aari. Ngunit ang asawa ko sumasayaw lamang sa akin. At mas mabuting sa negosyo tayo mag-focus hindi sa asawa ko. Naramdaman ng ibang negosyante ang tensyon kaya agad silang nagpaalam ng may pag-aalangan. Nang maiwan silang dalawa, tinignan ni Andrea si Zack na may kasamang banayad na tawa. Zack, nagsiselos ka ba? Negosyo lang naman ang pakikipag-usap sa kanila. Hinarap siya ni Zack, seryoso ang mga mata, ngunit may halong pagsuyo. Hindi ko itatanggi, Andrea. Ayokong may ibang lalaking tumitingin sa'yo ng ganon at hindi na to bahagi ng pagpapanggap. Ayoko lang talaga. Napatigil si Andrea. Naramdaman na mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang gabing yon, sa gitna ng tugtog at sayawan, napagtanto ni Zack na nakuha nga niya ang kumpanya, ngunit may isang bagay na mas mahalaga na ayaw niya nang mawala pa sa kanya, si Andrea. Ang tagumpay ng gala night ay nag-iwan ng matamis na alaala, ngunit ang mundo ng matalas na lipunan ay mabilis ding nagdala ng unos. Lumipas ang ilang linggo at mas naging matindi ang pressure kay Zack sa kumpanya dahil sa isang malaking proyekto na nanganganib maunsami. Dahil sa pagod, puyat at stress, unti-unti bumalik ang dating magaspang at aroganteng pag-uugali ng bilyonaryo. Isang gabi, lampas 12:00 na nang umuwi si Zack. Amoy alak ito at halatang may matinding pinagdadaanan. Sa sala nakaupo pa rin si Andrea, naghihintay sa kanya na may nakandang mainit na tsaa at pagkain. Bakit gising ka pa? Malamig at tila iritadong tanong ni Zack habang tinatanggal ang kanyang korbata. Hinihintay kita, Zack. Gusto ko lang siguraduhin kung nakakain ka na. Mukhang masama ang loob mo. Gusto mo bang pag-usapan natin? Malumanay na tanong ni Andrea habang lumalapit upang kunin ang kanyang suit jacket. Ngunit sa halip na magpasalamat, biglang binawi ni Zack ang jacket ng may kalakasan. Ang stress niya sa negosyo, binuhos niya sa maling tao. Huwag mo nga akong pakialaman, Andrea. Medyo mataas ang boses ni Zack. Huwag kang umasta na parang totoong asawa na nag-aalala. Alam nating dalawa kung bakit ka lang naman nandito sa mansyon na to. Pera, di ba? Pambayad sa ospital ng lolo mo. Kaya huwag na lang lagyan ng drama ang kasunduan natin. Napatigil si Andrea. Ang kanyang mga kamay nabitin sa hangin. Ang mga salitang binitawan ni Zack ay tila malalim na patalim na sumaksak sa kanyang puso. Nasaktan siya, hindi dahil ipinailala nito ang utang na loob, kundi dahil sa kawalan ng tiwala at respeto sa kabila ng lahat ng kanyang pinakita. Tumingin si Andrea kay Zack, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, walang sigaw at walang pagwawala. Sa halip ang kanyang mukha ay nabalot na isang napakaseryoso ngunit mahinhin na lungkot. Umira lang kanyang mataas na dignidad bilang ang babae. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin, Zack? Napakababa ngunit napakalinaw ng boses ni Andrea. Isang babaeng walang ibang halaga kundi ang perang binabayad mo? Di sumagot si Zack, bagamat bahagyang nahimasmasan sa kanyang pagkalasing na makitang lamig sa mata ng asawa. Pumirma ako sa kontrata dahil sa buhay ng lolo ko. Totoo yun. Pero kailanman di ko binentang dangal ko sa'yo. Patuloy ni Andrea. Tuwid ang tindig at may buong tapang na hinarap ang bilyonaryo. Inalagaan kita nung may sakit ka. Pinrotektahan ko ang pangalan mo sa pamilya mo at sa media, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil respeto kita bilang tao. Pero mukhang tama ka. Negosyo lang pala talaga to para sa'yo. Tinalikuran siya ni Andrea at dire-diretsyong umakyat sa kanyang silid. Makalipas sa 11 minuto, bumaba si Andrea, dala ang kanyang nag-iisang simpleng bagahe. Nakabihis siya ng pang-alis. Sa labas ng mansyon, maririnig ang malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta sa gitna ng gabi at ulan? Harang ni Zack na ngayon tuluyan ng natauhan mula sa kalasingan at stress. Aalis ako, Zack. Pinanganak akong mahirap pero hindi ko kailanman ipagpapalit ang dangal ko sa yaman mo.
Matatag na sagot ni Andrea. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang kontrata. Haharap pa rin ako sa media at sa pamilya mo kapag kailangan para sa kumpanya mo. Pero hindi ako mananatili sa ilalim ng iisang bubong kasamang lalaking walang ibang nakikita sa akin kundi ang pera. Bago pa man siya mapigilan ni Zack, binuksan ni Andrea ang malaking pinto ng mansyon at lumabas sa gitna ng madilim at maulang gabi. Bitbit ang kanyang dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit na sinong bilyonaryo. Iniwan siyang nakatulala at unti-unti pinapatay ng pagsisisi si Zack sa loob ng malawak ngunit biglang naging napakalamig na mansyon. Nang magising si Zack kinaumagahan, wala nang alak sa kanyang sistema. Ngunit ang pinalitan nito isang matinding sakit sa ulo at mas matinding bigat sa kanyang dibdib. Agad siyang napaupo sa kama at napatingin sa paligid. Napakatahimik ng mansyon. Mabilis siyang bumaba sa salas. Umaasa na makikita niya si Andrea na naghahanda ng tsaa katulad ng dati. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malinis at bakanteng hapagkainan. Doon tuluyang rumihistro sa kanyang isip ang masasakit na salita na binitawan niya kagabi at ang imahe ni Andrea na lumabas sa gitna ng bagyo, bitbit ang kanyang bagahe. Bulong ni Zack sa sarili, sabay sa bunot sa sariling buhok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nakaramdam siya ng totoong takot. Ang takot na tuluyan niya nang nailayo ang natatahing babae na nagpatibok sa puso niya. Di nag-aksaya ng panahon si Zack. Agad niyang pinahanda ang kanyang sasakyan at nagtungo sa ospital kung saan nandun ang lolo ni Andrea. Alam niyang doon lamang pupunta ang dalaga. Pagdating niya sa pribadong silid ng ospital, naabutan niya si Andrea marahang pinupunasan ng kamay ng kanyang natutulog na lolo. Sa kabila ng puyat at pagod, ang kanyang mukha ay nananatiling mahinhin at maganda. Ngunit may bakas na matinding lamig. Nang marinig niya ang pagbuka ng pinto, lumingon si Andrea. Agad tumigas ang kanyang ekspresyon na makita ang bilyonaryo. Marahan niyang binaba ang tuwalya at lumabas ng silid upang hindi mairita ang kanyang lolo. Andrea, pagod at paos ang boses ni Zack habang hinahabol ang tingin ng asawa sa pasilyo ng ospital. Mag-usap tayo, please. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko kagabi. Lasing ako, stress sa trabaho. Hinarap siya ni Andrea. Tuwid ang kanyang tindig, palaban ang mga mata, ngunit nananatiling mababa at kontrolado ang kanyang tinig upang di lumikha ng iskandalo sa ospital. Huwag mong isisi sa alak o sa trabahong kawalang respeto mo, Zack. Matatag na saan ni Andrea. Ang alak ay naglalabas ng totoong nasa loob ng isang tao at kagabi, naging malinaw sa akin kung ano talagang tingin mo sa akin mula simula. Hindi totoo yan, Andrea. Nasabi ko lang yun dahil... Akmang hawakan ni Zack ang kamay nito, ngunit mabilis na humakbang paatras si Andrea. Tinanggihan ang kanyang paghawak. Makinig ka sa akin, Zack Velez. Putol ni Andrea. Diretsong tingin sa mata ng bilyonaryo na ngayon ay tila ba nagmamakaawa. Gaya ng sinabi ko sa iyo kagabi, hindi ko sisirain ang kasunduan. Kung kailangan mo ako humarap sa lolo mo o sa mga press para sa posisyon mo sa kumpanya, gagawin ko ang tungkulin mo bilang asawa mo sa papel. Haharap ako ng may ngiti. Huminga na malalim si Andrea, ang kanyang mataas sa dignidad ay nangingibabaw sa bawat salita. Pero wag mo nang aasahan na babalik ako sa mansyon mo para magpanggap na maayos tayo kapag walang nakakakita. Tutulungan kita na makuha ang ambisyon mo, pero di ako luluhod o magmamakaawa sa isang lalaking walang tiwala sa pagkatao ko. Tapos na ang panahong hinayaan kong maliitin mo ang halaga ko. Napatulala si Zack. Ang dating babaeng inakala niyang dinalang ng agos ng tadhana ay may tinatagong bakal na prinsipyo. Sa harap ng kanyang bilyong-bilyong yaman, hindi natatakot si Andrea na talikuran siya para sa kanyang dangal. Bago pa man makapagsalitang muli si Zack, tumalikod na si Andrea at bumalik sa loob ng silid ng kanyang lolo. Iniwan ang bilyonaryo sa pasilyo ng ospital. Wasak, natututo sa batas ng pag-ibig at unti-unting napagtanto ng pagkuhang muli sa tiwala ni Andrea ang magiging pinakamahirap na negosyong kailangan niyang ipanalo. Isang linggo ang lumipas. Nang lisanin ni Andrea ang mansyon at sa bawat aral na nagdaan tila unti-unti, nawawala ng buhay si Zack. Ang kumpanyang dati siyang sentro ng kanyang mundo, tila nawala ng halaga. Sa bawat pag-uwi niya sa malawak na bahay, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng paborito nitong tsaa na tila nakaukit na sa hangin.
Dito napatunayan ni Zack na hindi matutumbasan ng pera ang prinsipyo ni Andrea at masigit sa lahat, napatunayan niya sa sarili na hindi niya na kayang mabuhay nang wala ito. Dahil dito nagsimula ang radikal na pagbabago sa aroganteng bilyonaryo. Ang lalaking sanay na mag-utos at luhuran ng lahat ay natutong rumespeto. Ang mapagpakumbaba at manuyo. Isang umaga abala si Andrea sa pag-aayos ng mga gamit sa maliit na silid na kanyang inuupahan. Malapit sa ospital ng lolo niya nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, sumalubong sa kanya isang malaking kumpol ng mga sariwang puting rosas, ang kanyang paboritong bulaklak. Sa likod noon ay walang iba kundi si Zack na hindi nakasuot ng kanyang tipikal na marangyang suit, kundi isang simpleng puting polo at t-shirt lamang. Anong ginagawa mo rito, Zack? Malumanay ngunit may distansyang tanong ni Andrea. Ang kanyang mahinhin na tindig na nanatiling matatag, walang bakas ng pagiging marupok sa harap ng panunuyo ng lalaki. Gusto lang kitang makita, Andrea, at para ihatid ito, mahinang sagot ni Zack, ang boses puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Nilahad niya ang mga bulaklak kasama ng isang maliit na paper bag na may mainit na sabaw at pagkain na siya mismo ang pumili. Salamat, pero hindi mo kailangan gawin to. Seryosong tugon ng dalaga habang tinatanggap ang pagkain para na rin sa agahan ng kanyang lolo. Ngunit di niya kinuha mga bulaklak. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko babawiin ang kasunduan natin sa media. Ligtas ang kumpanya mo. Hindi to tungkol sa kumpanya, Andrea. Wala akong pakailam sa shares o sa board of directors ngayon. Mabilis at tapat na sagot ni Zack habang diretsong tumitingin sa mga nakatiting mata ng asawa. Nandito ako dahil nagkamali ako. Noong umalis ka, napagtanto ko na ang mansyon ko ay isang malaking sementeryo kung wala ka. Patawarin mo ko. Handa akong maghintay, handa akong magbago basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Napatitig si Andrea kay Zack. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang kawalan ng tulog at ang tapat na emosyon na di kayang pekein ng isang magaling na aktor. Lumambot ng bahagya ang kanyang puso, ngunit umiral ang kanyang mataas na dignidad bilang babae. Di niya hahayaang madaan siya sa mabilis na oo nang hindi ito natututunan ang tunay na halaga ng respeto. Ang tiwala, Zack, ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap ibalik sa dati kahit anong dikit mo. Banayad ngunit may lalim na pahayag ni Andrea. Pinapatawad na kita dahil ayokong magtanim ng sama ng loob. Perang bumalik sa mansyon mo at magpanggap na parang walang nangyari, di ganon kadali yun. Gagawin ko ang lahat, Andrea, kahit gaano pa katagal. Pangako ni Zack, walang pag-aanilangan ng mukha. Sa mga sumunod na araw, pinatunay ni Zack ang kanyang mga salita. Araw-araw siyang bumibisita hindi para mag-utos, kundi para umalalay. Tumutulong siya sa pagbabantay sa lolo ni Andrea, nakikipag-usap sa mga doktor at tahimik na naghihintay sa labas ng silid kapag sinabi ni Andrea na kailangan niya ng espasyo. Ang pagiging mahinhin ngunit matatag ni Andrea, ang hindi niya pag-iba sa kanyang mga prinsipyo sa kabila ng yaman ni Zack ay lalong nagpabaliw sa bilyonaryo sa pagmamahal. Napagtanto ni Zack na ang tunay na tagumpay, hindi ang pamumuno sa isang imperno, kundi ang maging karapat-dapat sa pag-ibig ng isang babaeng katulad ni Andrea. Matapos ang 3 linggo ng walang napapagod na panunuyo at pagpapakumbaba ni Zack, napansin ni Andrea ang malaking pagbabago sa bilyonaryo. Wala nang arogante, madaling magalit at madidiktang si Zack Velez. Ang nakikita niya ngayon isang lalaking handang maghintay sa pasilyo ng ospital ng ilang oras. May bitbit na pagkain at marunong mang makinig ng may matinding respeto. Isang hapon, habang nakaupo si Andrea sa isang bench sa hardin ng ospital, lumapit si Zack. Sa pagkakataong to, hindi siya nagsalita kaagad. Tahimik siyang tumabi sa dalaga at iniabot ang isang tasa ng paborito nitong tsaa. Salamat, mahinang saad ni Andrea habang tinatanggap ang tsaa. Tiningnan niya ang gilid ng mukha ni Zack. Bakas dito ang pagod mula sa pagpapatakbo ng kumpanya, ngunit mas nangingibabaw ang kapayapaan tuwing kasama siya. Andrea, basag ni Zack sa katahimikan. Malumanay ang boses. Alam ko marami akong pagkukulang at kasalanan sa'yo, pero sana bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon pa, di para sa kasunduan ng lolo ko kundi para sa ating dalawa. Bumalik ka na sa mansyon, please. Ibibigay ko kahit anong kondisyon ang gusto mo.
Huminga ng malalim si Andrea. Nilapag ang tasa at tinarap ang bilyonaryo. Ang kanyang mahinhin na mukha ay seryoso at ang kanyang tindig nagpapakita pa rin ng mataas sa dignidad. Hindi siya babalik dahil lang naaawa siya. Babalik siya sa sarili niyang mga patakaran. Babalik ako sa mansyon, Zack, simula ni Andrea na nagpabili sa tibok ng puso ng lalaki. Ngunit bago pa man makangiti si Zack, nagpatuloy siya. Pero may mga bagong kondisyon. Kahit ano, Andrea, sabihin mo lang. Mabilis sa sagot ni Zack. Handang ibigay ang lahat. Una, pupunutin natin ang lumang prenuptial agreement at ang mga patakarang ginawa mo noon. Matatag na saan ni Andrea. Diretsong tingin sa mata ng lalaki. Pangalawa, babalik ako ron hindi bilang isang pekeng asawang binayaran mo ang utang sa ospital, kundi bilang isang babaeng binibigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo araw-araw. At huli, oras na maramdaman kong binabaliwala mo ulit ang dignidad ko, aalis ako at hindi mo na ako muling makikita. Napakalaki ng hininga ni Andrea. Ang ibig sabihin nun, binubura na nila ang transaksyon at papasok sila sa totoong yugto kung saan si Zack ang kailangan magsumika para sa kanyang puso. Ang isang ordinaryong bilyonaryo ay maaaring ma-offend sa tapang na isang babaeng walang yaman. Ngunit si Zack iba na ngayon. Isang tapat at malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zack. Hinawakan niya ang kamay ni Andrea ng may labis na pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling kristal. Tinatanggap ko lahat ng kondisyon mo, Mrs. Velez. Seryoso ngunit may pagsuyong sagot ni Zack. Mula ngayon, pantay na tayo sa lahat ng bagay at gagawin ko lahat para maging karapat-dapat sa pagkakataong to. Nang gabing yon, formal na bumalik si Andrea sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong to, iba na ang pakiramdam. Nang buksan ni Zack ang pinto para sa kanya, hindi na to isang malamig na transaksyon. Sa bawat takbang ni Andrea, pabalik sa bahay na yon, alam niya, hawak niya ang puso ng pinakamakapangyarihang lalaki sa high society. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang ganda, hinhin at prinsipyo na hindi kailanman nayuko. Ang pagbabalik ni Andrea sa mansyon, nagdala ng bagong liwanag sa buhay ni Zack. Mas naging maalaga si Zack habang nananatili naman ang hinhin at pagiging matatag ni Andrea. Ngunit ang kapayapaang ito ay agad na nanganib dahil sa mga kalaban ni Zack sa negosyo, partikular ang pamilya ni Chloe na naghahanap ng paraan upang mapabagsak ang bagong CEO ng Velez Group. Isang umaga, naging mabilis ang pagkalat na isang malaking skandalo sa mga pahayagan ng social media. May naglabas na mga lumang larawan ni Andrea noong nagtatrabaho pa ito sa iba't ibang simpleng trabaho gaya ng pagiging kahera, working student at service crew. Kasabay ng mga malisyosong artikulo, pinapalabas ng mga balita na si Andrea ay isang tusong gold digger na gumamit ng kanyang ganda para akitan ng bilyonaryo at makuha ang yaman ng pamilya Velez. Ipapabor ako lahat ng artikulong to, Andrea. Hahanapin ko kung sino nagpakalat nito at titiyakin kong mabubulok sila sa kulungan. Galit na bulyaw ni Zack sa sala habang pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang panga nakatigas sa matinding galit dahil sa pambababoy sa pangalan ng kanyang asawa. Lumapit si Andrea sa kanya. Sa kabila ng mabilis na akusasyon ng publiko, nanatiling kalmado ang kanyang mukha at walang bakas ng takot. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Zack para pakalmahin to. Zack, pakinggan mo ko. Malumanay ang boses ni Andrea, ngunit may kakaibang tapang na nangingibabaw. Kung ipapabura natin ang mga artikulo, iisipin ng mga tao na may tinatago tayo at natatakot tayo sa katotohanan. Pero inaanod nilang dangal mo, Andrea. Hindi ko hayaang maranasan mo to. Nag-aalalang sagot ng bilyonaryo. Hindi nila kayang anurin ang dangal ko dahil alam kong totoo, sagot ni Andrea, tuwid ang tindig at may mataas na dignidad. Huwag tayong magtago, Zack. Sa halip na tumakbo, harapin natin sila. Ako mismo magsasalita sa harap nila. Nabigla si Zack sa tapang ng asawa. Bagaman mahinhin at banayad, si Andrea ay handang lumaban para sa kanilang dalawa. Dahil sa pagtitiwala sa kanya, pumayag si Zack at agad na nagpatawag na isang agarang press conference sa Velez Tower noong hapon ding iyon. Pupunta ang dose-dose ng mga reporter at camera crew handang gisahin ang misteryosong asawa ng bilyonaryo. Nang pumasok sina Zack at Andrea, sabay-sabay na nagningning ang mga flash ng kamera. Suot ni Andrea ang isang simpleng puting corporate dress. Ang kanyang buhok maayos na nakatali at ang mukha ay seryoso ngunit payapa. Isang reporter ang agad bumanat ng mapanghamong tanong.
Mrs. Velez, totoo po ba ang mga lumalabas na balita na nagpanggap ka lang ng mayaman para makuha si Mr. Zach Velez? Ano pong masasabi ninyo sa mga larawang nagpapakita ng inyong simpleng pinagmulan? Naramdaman ni Andrea ang biglang pagbiga ng kamay ni Zach sa ilalim ng mesa. Handa nang sumabog ang asawa, ngunit sumenya si Andrea na kaya niya. Inayos ni Andrea ang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa kamera, walang kakurap-kurap ang kanyang magagandang mata. Hindi ko po itatapos o itatago ang mga larawang yon. Simula ni Andrea, ang boses ay malinaw, mahinhin at umaalingaw sa buong silid. Totoo po ang lahat ng nasa larawan. Nagtrabaho po ako bilang service crew, kahera at working student para mabuhay ang pamilya ko at matustusan ang pag-aaral ko. Hindi ko po iyon kinakahiya dahil ang bawat sentimong kininta ko roon galing sa marangal at tapat na pagbabaon ng pawis. Natahimik ang mga reporter. Nagpatuloy si Andrea. Ang kanyang mataas na dignidad ay naging kalasag laban sa mapanghusgang tingin. Kung ang tingin nyo sa isang babaeng nagsumikap mula sa hirap ay isang gold digger, sa tingin ko mali ang inyong definisyon ng salita. Di ko po pinakasalan si Zach para sa kanyang yaman. Dahil bago ko pa siya makilala, marunong na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Pinakasalan ko siya dahil sa kabila ng kanyang estado, nakita kong isang lalaking handang rumespeto sa akin bilang isang buong babae. Tumingin si Andrea sa tabi niya kung saan si Zach ay nakatitig sa kanya na may lubos na paghanga at pag-ibig. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa sikat na pangalan ng pamilya. Nasusukat to sa kalinisan ng iyong prinsipyo at narito ako ngayon para patunayang walang sino mong makasisira sa dangal ko. At sa relasyon namin ng asawa ko gamit ang malisyosong kwento, pagtatapos ni Andrea, may tamis at tapang sa kanyang ngiti. Isang malakas na palakpakan ang nagsimula sa likod ng silid na mabilis sinunda ng iba pang mga reporter. Ang pagtatangka na ipahiya si Andrea ay nag-backfire sa mga kaaway ni Zach. Sa halip na masira ang kanyang talino, hinhin at natatanging dignidad sa harap ng kamera ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan na nag-iwan sa buong bansa na humanga sa tunay na reyna ng mga Velez. Ang tagumpay na nagdaang press conference ay naging isang napakalaking sampal sa mga kaaway sa negosyo ni Zach. Sa halip masira ang imahe ng pamilya Velez, lalong tumaas ang respeto ng publiko at ng mga investors sa kumpanya dahil sa pinakita ang talino at integridad ni Andrea. Ang mga stocks ng Velez Group umabot sa pinakamataas na marka sa kasaysayan at ang buong bansa ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang kahangahangang katatagan ng asawa ng bilyonaryo. Ngunit sa kabila ng ingay ng tagumpay sa labas, nananatiling tahimik at payapa ang loob ng manson ng mag-alas 10 ng gabi. Nakaalis na ang mga tauhan at katulong. Si Andrea kasalukuyang nasa loob ng kanilang malawak na silid. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Dahan-dahang tinatanggal ang mga hairpin na nakalagay sa kanyang buhok dahilan upang bumagsak ang mahaba at diretso nitong dulo sa kanyang mga balikat. Suot na niya ang kanyang manipis ngunit disenteng puting silk nightgown. Sa ilalim ng bintana kung saan sumasayaw ang liwanag ng buwan, ang kanyang natural na ganda na walang kahit anong bahid ng kolorete ay tila ba may sariling ningning. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Zach. Agad napansin ni Andrea na hindi na to ang senaryo at malamig na bilyonaryo na nakita ng mga reporter kanina. Maluwag ang botones ng kanyang polo, wala na ang kanyang tuxedo at ang kanyang mga matay may dalang kakaibang emosyon habang nakatitig sa kanyang asawa. Di ka pa natutulog? Malumanay na tanong ni Andrea. Lumingon siya at binigyan si Zach na isang banayad at mahinhin ng ngiti. Ang ngiting matagal nang naging kahinaan ng lalaki. Di sumagot si Zach, sa halip dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Andrea. Bawat takbang niya puno ng bigat. Tila ba may matagal na siyang pasa na emosyon na hindi niya na kayang itago pa. Nang makalapit, marahan niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Andrea, sapat para maramdaman ng dalaga ang bahagyang pahanginig ng mga kamay ng bilyonaryo. Zach, may problema ba sa kumpanya? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Andrea. Ang kanyang mga mata sumalubong sa mapanuring tingin ng lalaki. Walang problema sa kumpanya, Andrea. Paos at mababa ang boses ni Zach. Hinawakan niyang isang kamay ni Andrea at dahan-dahan nilagay yon sa tapat ng kanyang dibdib. Doon naramdaman ni Andrea ang napakabilis at nagwawalang tibok ng puso ng bilyonaryo.
Nakuha ko ng kumpanya, Andrea. Hawak ko ng buong imperyo ng mga Veles. Ang lahat ng ambisyon ko mula ng bata ko natupad ko ngayong araw. Patuloy ni Zack habang kanyang mga mata nagsisimulang mangilid ang luha. Isang bagay na di kailanman nakita ng sino man sa buong buhay niya bilang isang matigas na negosyante. Pero alam mo kung ano napagtanto ko habang nakatayo ako sa harap ng mga kamera kanina? Nananatiling tahimik si Andrea, nakikinig na may buong hinhin at pag-unawa. Napagtanto kong walang kwenta lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko. Tapat na pag-amin ni Zack, ang boses ay naputol dahil sa bigat ng emosyon. Kanina, habang buong tapang mong pinagtatanggol ang sarili mo at ang ating relasyon, napakaliit kong tao sa harap mo. Kala ko noon pera ko magliligtas sa'yo pero ang totoo, ang dangal at pagkatao mo ang nagligtas sa akin mula sa pagiging isang aroganting halimaw. Dahan-dahan lumuhod si Zack sa harap ni Andrea. Isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang Zack Veles para sa kahit na sinong tao. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng asawa. Nilapit to sa kanyang mga labi at marahang hinalikan ang likod ng mga palad nito. Hindi na ito pagpapanggap, Andrea. Hindi na to kontrata. At wala na akong pakialam sa prenuptial agreement na yan. Bulong ni Zack habang tumitingala upang salubungin ang tingin ng asawa. Mahal kita. Totoong totoo. Mahal kita hindi dahil kailangan kita para sa kumpanya, kundi dahil ikaw lang ang babaeng nakakita sa totoong ako at nagturo sa akin kung paano rumespeto at magmahal. Huwag mo kong iiwan, please. Napatigil si Andrea. Ang kanyang pusong matagal na nagmatigas. Ang kanyang prinsipyo na naging kalasag niya sa laban ay tuluyan ng gumuho sa harap ng tapat na pagpapakumbaba ng bilyonaryo. Nakita niyang isang makapangyarihang lalaki na handang isuko lahat ng kanyang kayabangan para lang sa kanyang pag-ibig. May isang patak ng luhang lumabas sa mata ni Andrea, ngunit ito'y luha ng labis na kaligayahan. Dahan-dahan niyang pinatayo si Zack. Nang magkatapat ang kanilang mga muka, tinaas ni Andrea ang kanyang malambot na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Pinapahid ang bakas ng luha nito. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan ng buong puso, Zack. Malumanay at may tamis na sagot ni Andrea. Hindi kita iiwan dahil sa likod ng pagiging palaban ko, matagal na ring nahulog ang puso ko sa'yo. Sa ilalim ng tahimik na gabi, unti-unti, nilapit ni Zack ang kanyang mukha at marahang idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Andrea. Isang halik na di bahagi ng isang palabas para sa media, kundi isang halik na selyo na isang totoong pag-ibig na nagbunga mula sa isang kasunduan sa papel. Matapos ang gabi ng pagtatapat ni Zack at Andrea, tila nagkaroon ng bagong kulay ang buong mansyon ng mga Veles. Ang malamig at formal na pakikitungo ay tuluyan ng napalitan ng mga nakaw na tingin, mahinhing ngiti at mga simpleng paghawak sa kamay na puno ng totoong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanilang namumulaklak na relasyon, di pa rin nakakalimutan ni Andrea ang dahilan kung bakit una siyang pumasok sa mundong to. Ang kanyang lolo, isang umaga, habang nag-aagahan ng dalawa, biglang tumunog ang telepono ni Andrea. Galing to sa pribadong ospital. Nang sagutin niya ito, unti-unti nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang bibig. Andrea, anong problema? May nangyari ba? Agarang tanong ni Zack. Sabay tayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa asawa, bakas ang labis na pag-aalala. Binaba ni Andrea ang telepono. May mga luhang naglanda sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong to, may kasama tong malawak at napakagandang ngiti. Zack, si Lolo. Gising na siya ng buo at ayon sa doktor, matagumpay ang huling pagsusuri sa kanya. Ligtas na siya. Pwede na siyang lumabas ng ospital. Nakahinga na malawag si Zack at agad niyakap ng mahigpit si Andrea. Salamat sa Diyos, bulong niya sa buhok ng asawa. Sabi ko sa'yo, malalampasan natin to. Di nag-aksaya ng panahon ng mag-asawa. Agad silang nagtungo sa ospital upang sunduin ang matanda. Dahil sa pinakamagandang medikal na pasilidad, mga espesyalista at mamahaling gamot na personal tinaguyod at binayaran ni Zack nang walang pag-aalinlangan, mabilis nakabawi ng lakas si Lolo Isko. Pagpasok nila sa pribadong silid, naabutan nilang nakaupo na sa gilid ng kama ang matanda, bihis na at tila masigla ang mga mata. Lolo! Patakbong lumapit si Andrea, ngunit nanatili ang kanyang hinhin nang marahan itong yakapin ang matanda. Sa wakas, makakauwi na po kayo. Apo, nakangiting sa ni Lolo Isko habang inahaplos ang buhok ng kanyang pinakamamahal na apo.
Pagkatapos dahan-dahang tumingin ang matanda sa lalaking nakatayo sa likod ni Andrea. Si Zack na ngayon formal na nakayoko bilang paggalang. Lolo Isko, magandang araw po. Ako po si Zack, pagpapakilala ng bilyonaryo. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging aroganteng CEO. Sa harap ng lolo ni Andrea, siya ay isang simpleng lalaking humihingi ng basbas. Lumapit siya at kusa itong kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Isang tradisyon na natutunan niya dahil kay Andrea. Naitaas ni Lolo Isko ang kanyang mga kilay, bakas ang paghanga sa pagpapakumbaba ng bilyonaryo. Ikaw pala ang asawa ng aking apo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Irog. Kung hindi dahil sa'yo, bakit natuluyan ang matandang to? Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Lolo. Seryoso, ngunit may pasuyong sagot ni Zack habang nakatingin kay Andrea. Ang totoo po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil po pinalaki ninyo si Andrea na may napakataas sa dignidad, hinhin at busilak na puso. Siya po ang nagligtas sa akin sa mas maraming paraan. Habang inaayos ni Zack ang mga papeles para sa tuluyang paglabas ng ospital, tahimik na pinagmasdan ni Andrea ang asawa mula sa malayo. Nakita niya kung paano personal na binuhat ni Zack ang gamit ng kanyang lolo. Kung paano to makipag-usap na may buong paggalang sa mga nurse at kung paano nito inalalayan ng matanda sa pagsakay sa wheelchair. Lumapit si Lolo Isko kay Andrea habang abala si Zack sa pakikipag-usap sa doktor. Apo, mayaman ang lalaking pinili mo. Nung una natakot ako para sa'yo dahil ang yaman, madalas madala ng yabang. Pero nakikita ko kung paano kanyang tingnan. Parang ikaw ang pinakamahalagang hiya sa buong mundo niya. Nirerespeto ka niya, Andrea? Napatingin si Andrea kay Zack na lumingon din sa kanya at kinindatan siya ng dahan-dahan. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga. Doon nalaman ni Andrea na bukod sa pera ay ibinigay rin ni Zack ang buong puso at pagkatao nito para lamang mapasaya at maprotektahan ang pamilya niya. Ang kasunduan sa papel na layunin lang nung una ay bayaran ng ospital, tuluyang natapos. Ngunit ang totoong kwento sa kanilang buhay bilang isang tunay na pamilya ay ngayon pa lamang magsisimula. Matapos maihatid si Lolo Isko sa isang bago, ligtas at komportableng bahay na pinapagawa ni Zack para sa kanya, tuluyan nang natapos lahat ng obligasyon at lumang kasunduan. Ang kontrata na nagbigay sa kanila sa papel ay wala ng silbi. Ligtas na ang lolo ni Andrea. At ang hawak ni Zack ang buong pamamahala sa Veles Group of Companies. Malaya na sila, ngunit para kay Zack ang kalayaang iyon ay walang kahulugan kung hindi niya rin kasama si Andrea habang buhay bilang kanyang tunay na asawa. Isang gabi, niyaya ni Zack si Andrea sa isang pribadong hapunan. Akala ni Andrea isang ordinaryong petsa lamang ito sa isang marangyang restaurant, ngunit laking gulat niya nang dalhin siya ni Zack sa hardin ng mansyon ng pamilya Veles. Ang buong paligid na pupuno ng maliliit na ilaw na mistulang mga bituin sa lupa at ang hangin ay mabango dahil sa daan-daang puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Andrea. Suot ni Andrea ang isang simpleng puting bestido na hapit sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang mahinhin na tindig at natural na ganda sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ay sapat na para mapatigil ang tibok ng puso ni Zack. Zack, ano ang lahat ng to? Mahinang tanong ni Andrea. May halo ng gulat at tamis ang kanyang ngiti habang nakatitig sa asawa. Hinarap siya ni Zack. Seryoso ang mga mata ng bilyonaryo. Ngunit may dalawang pinakamalalim na pagsuyo at emosyon. Inabot niya ang dalawang kamay ni Andrea. Dahan-dahan tong hinawakan ng may labis na pag-iingat. Andrea, simula ni Zack. Ang boses ay bahagyang pumuputol dahil sa kaba, isang pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan sa buong buhay niya. 2 taon na nakalipas nang pirmahan natin ang isang kasunduan sa ibabaw ng aking mesa sa opisina. Nung araw na yon, akala ko kontrolado kong lahat. Akala ko negosyo lang lahat ng to. Isang tapat ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zack. Pero nagkamali ako. Sa bawat araw na nakakasama kita, sa bawat beses na pinapakita mo sa akin ang hinhin, ganda at ang mataas mong dignidad na hindi kayang bilhin ng yaman ko, unti-unti mong binabago ang mundo ko.
Tinuruan mo ako maging isang totoong lalaki na marunong rumespeto at magmahal. Dahan-dahan, binitawan ni Zack ang isang kamay ni Andrea at dinala ang kamay sa bulsa ng kanyang suit. Nilabas niya isang maliit na pilus na kahon. Pagkabukas nito, lumingning ang isang simpleng singsing na may disenyong gawa sa purong brilyante. Walang labis na kaartehan, sumasalamin sa simpleng kagandahan ni Andrea. Sa harap ng daan-daang rosas at ilalim ng saksi ng buwan, ang makapangyarihang bilyonaryo na si Zack Velez ay dahan-dahan lumuhod sa harap ng isang simpleng babae. Ngayong gabi, wala na ang kontrata, wala na ang prenuptial agreement at wala nang obligasyon sa ospital ng lolo mo. Malaya ka na, Andrea, bulong ni Zack habang nakatingala sa mga magagandang mata ng asawa na ngayon nagsimula ng dapuan ng luha ng kaligayahan. Kaya ngayon, tinatanong kita, hindi bilang isang CEO na nag-uutos, kundi bilang isang simpleng lalaking labis na nagmamahal sa'yo. Mrs. Andrea Velez, papayag ka ba na pakasalan akong muli? Ngayong walang kontrata, walang kondisyon, kundi purong pagmamahal lamang? Napatakip si Andrea sa kanyang bibig habang ang mga luha ay turuyang naglanda sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso na puno ng labis na init. Nakita niya ang pagpapakumbaba ng lalaki, ang tapat nitong puso at ang pagpapatunay na ang kanyang dignidad bilang babae ay tuluyan itong ginalang at pinahalagahan. Sa pamamagitan ng kanyang pinakamahinhin ngunit pinakamatamis na tinig, sumagot si Andrea. Oo, Zack, pakakasalan kitang uli. Nang walang kontrata, purong pagmamahal lang. Sinuot ni Zack ang singsing sa daliri ni Andrea bago mabilis niyakap ng napakahigpit ang kanyang asawa sabay haplos sa buhok nito habang kapwa sila may ngiti sa mga labi. Ang relasyon na nagsimula sa isang transaksyon sa papel tuluyang natunaw upang magbigay daan sa isang tunay, malaya at wagas na kasalan na binuo ng pag-ibig at respeto. Ang ikalawang kasal ni Andrea at Zack ay walang katulad. Kung ang unang kasal nila ay binalot ng lamig, lihim at pirmahan ng kontrata sa isang madilim na tanggapan, ang kasal na ito ay naganap sa isang munting kapilya sa ibabaw ng burol kung saan malayang ihip ng hangin at saksi ang lahat ng tao na tunay na nagmamahal sa kanila. Ang buong paligid na papalamutian ng mga sariwang puting rosas at mga simpleng ilaw na nagbibigay ng mainit at payapang atmosfera. Nandun sa unang hanay ng mga puan si Lolo Isko na may suot na barong at may luha ng labis na kagalakan sa mga mata habang nakatingin sa kanyang apo. Nandun din si Don Alejandro Velez na hindi maitatago ang labis na pagmamalaki sa pagbabagong buhay ng kanyang paboritong apo. Nang magsimulang tumugtog ang isang malambot at madamdaming instrumental ng biolin, dahan-dahan bumukas sa malaking pinto ng kapilya. Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Zack habang nakatayo siya sa dambana. Papasok si Andrea habang dahan-dahan naglalakad ng may walang katulad na grasya at tinhin. Suot niya isang minimalistang white lace wedding gown na walang labis na kumikinang na mga palamuti, ngunit ang kanyang natural na kagandahan, ang kanyang mapayapang ngiti at ang maringal nitong tindig ay sapat na para maging pinakamagandang tanawin sa buong silid. Hawak niya isang kumpol ng mga puting rosas. Sa likod ng manipis na belo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang lalaki, kay Zack. Nang makarating siya sa harap, nilahad ni Zack ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. Inabot to ni Andrea at sa pagdampi ng kanilang mga palad, naramdaman ng dalawa ang parehong kuryente at init na nagpapatunay na ang pagpapanggap ay matagal nang natapos. Kumarap sila sa dambana upang bigkasin ang kanilang mga panata na sila mismo ang sumulat. Mga salitang di na idinikta ng isang legalistang kasunduan. Andrea, simula ni Zack. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng katapatan habang direktang nakatitig sa mga mata ng asawa. Pumasok ka sa buhay ko bilang isang kasunduan sa papel. Akala ko noon ang yaman at kapangyarihan ko ang magdidikta sa takbo ng ating relasyon. Ngunit binuwag mo lahat ng kayabangan ko gamit ang iyong hinhin, ang iyong talino at higit sa lahat ang iyong mataas na dignidad na di kailanman nagpaapi sa aking mga pagkakamali. Tinuruan mo akong magmahal ng may respeto. Ngayong araw sa harap ng Diyos, ng ating pamilya, pinapangako ko, ikaw ang magiging reyna ko habang buhay.
Iingatan ko ang iyong puso na higit pa sa aking buhay at igagalang ko ang iyong pagkatao sa bawat segundo na magkasama tayo. Bahagyang nangilid ang luha sa magagandang mata ni Andrea, ngunit nanatili ang tamis ng kanyang ngiti. Inayos niya ang hawak sa mga kamay ni Zack bago binigkas ang kanyang panata. Zack, malumanay ngunit matatag ang boses ni Andrea na umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Tinanggap ko ang kasal na ito noon para sa buhay ng aking lolo at inasahan kong mamumuhay ako sa isang hawla ng yaman at lamig. Ngunit pinakita mo sa akin ang isang matigas na puso, kaya magpakumbaba para sa tunay na pag-ibig. Salamat dahil natutunan mo kong pakinggan. Salamat dahil ginalang mo aking prinsipyo at salamat sa pag-aalaga sa aking pamilya. Pinapangako ko, magiging katawang mo ko sa bawat laban, hindi sa likod mo, kundi sa tabi mo, bilang isang asawang may sariling lakas ngunit may walang hanggang pagmamahal sa iyo. Nang ihayag ng pare na maaari na nilang halika ng isa't isa, dahan-dahang tinaas ni Zack ang belo ni Andrea. Hinawakan niya ang pisngi nito ng may labis na pag-iingat at dinikit ang kanyang mga labi sa labi ng asawa. Isang matamis, matagal at tapat na halik na naghudyat ng simula ng kanilang totoong magpakailanman. Paglabas ng kapilya, sumalubong sa kanila ang pagsasabog ng mga talulot ng bulaklak at ang malalakas na hiyawan ng mga bisita. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, lumingon si Andrea kay Zack at sumandal ng bahagya sa balikat nito. Masaya ka ba, Mrs. Velez? Bulong ni Zack habang nakasabit ang kanyang braso sa bewang ng asawa. Higit pa sa inaasahan ko, Mr. Velez, nakangiting sagot ni Andrea habang nakatitig sa singsing na kumikinang sa kanyang daliri. Napatunayan ni Andrea sa buong mataas na lipunan na ang isang babae na may angking hinhin, pambihirang ganda at higit sa lahat matatag at mataas sa dignidad ay hindi kailanman masusukat o mabibili ng salapi. Sa halip, itong nag-iisang hiyas na may sapat na lakas para magbago, magpalambot at mapaibig ng wagas sa pinakamayaman at pinakamatigas na bilyonaryo. Ang kwentong nagsimula sa isang transaksyon sa ospital ay opisyal lang nagwakas, ngunit ang kanilang totoong pag-ibig ay mananatiling buhay magpakailanman.